Ito yung huli natin. Si Mike Defensor, alam nyo, ang inyong abang lingkod pareho nito. Dati siyang aktivista. Okay, when I was in college, I was an activist too, pero magkaiba po kami. Si Mike Defensor ay isang komunista. Miyembro siya ng League of Filipino Student. Nabanggit nga yan ni Bunyog, ni Attorney Enzo Recto nung nandun kami sa rally sa Ortiga, sa rally ng White Ribbon Movement sa EDSA. Sabi niya, nandun si Mike, oh. Naman si Mike, sabi niya, kasama ko yan eh. Yun nga, sa mga aktivista kami noon eh. Pero mga matatanda sila sa akin ng maraming taon. And then, basa ko rin yung isang post sa FB na binalikan niya. Sabi niya, ito, nakasama ko tong taong ito sa lansangan. Magkasama kami nung aming kabataan na naniniwala kami na mababago ang lipunan. Na yung mga korap na yan ay mawawala. Ganoon naman kapag ka-aktivista ka. Lalo kung komunista ka, naku po, yung paniwala mo, konti na lang, mananalo na kami. Konti na lang, yung pala konti lang sila. Konti na lang, mapapataob na natin ang gobyerno. Tayo na ang mamumunot magpo-provide ng pantay-pantay na estado sa babamayan, parang sa sementeryo pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman. Ang problema ngayon daw po, kay Mike Defensor, nilamon ng politika at ng kwarta ang kanyang prinsipyo. Diba? Iyon ang masaklap dito. Yan. Hi, sir. Okay. Hi, Please, wag yun ang harangan. Wag yun ang harangan. Inuulit ko yung sinasabi ko, Wag yun yung ang napang harangan. nakulong yung mga nagsasalita Direct. sa korupsyon. Pero yung mga korap, wala pa rin nakukulong hanggang ngayon. Maraming salamat po. Wow, nausap ka. Hindi niya akalain no, mauuwi sa pagkakakulong niya eh. Kasi kapansin-pansin din paano yun? Mamimigay ka ng pera, ganun-ganun. Tapos ayaw niya ipa-disclose, isikat kang tao, kilala ka. Ano naman ngayon kung nalaman ng taong bayan? And besides, hindi malalaman ng taong bayan na ikaw ang donor. Diba? Kasi yung Data Privacy Act. Hindi naman pwedeng ingal-ngal ng COMELEC yan nung walang dahilan. Donor niya si Mike Defensor et al. Hindi naman pwede yun. Tapos hindi pa ni-report sa SALN ni Marcoleta, wala rin naman dun sa kanilang sose. Diba? Nako. Pero ito ho yung mas nakakapag dito ko naiyak dito sa na to yung pinanood ko. Yung bunso niyang anak. Yan Diba? Anong klaseng paalam ang sasabihin niya sa anak niya? Yung isa, yung malaki, nakakapit lang sa kanya, nalos ay siyang bitiwan nung inaaresto na siya. Pero itong bunso niya, diyan na lang sa kwarto. Di ba bilang isang ama, anong papaalam mo? Na, nak, hindi mo na pwede sabihin, nak, makukulong na ako ha. Relax ka lang. Di ba? Dalaw-dalaw, kita-kitsa, chat-chat, hindi mo pwedeng ganun. Di ba? Anong papaalam niya dyan? Nak, magbabakasyon lang ang daddy. Medyo matagal. Di ba? Ang tanong, gaano pa katagal bago matapos yung kaso? O kung maabsuelto man kayo, gaano kay katagal yan? Di ba? Yan sana naisip yan ni Mike Defensor. Consequences na yan. Proud pa iniisip kasi, alam niyo mga aktivista, kahit na nagbago man na yung prinsipyo nila sa buhay, hindi yan maiaalis sa kanila yung pride. Yan. Lalo na paniniwala niya wala siyang nalabag na batas kasi hindi yun pera ng bayan. Siya yung unang-unang nag-argumento niyan na paano magiging plunder yun? Hindi naman yung pera ng bayan. So ganon, dahil sa malining yung paniniwala. Ganon yun na lang nilalaro yung batas. 'Di ba? Dahil sa yun ang public knowledge sa pera ng bayan ang tinutukoy doon sa plunder. Pinoproteksyon na ng plunder
ang pera ng kaban ng bayan at pinoproteksyonan din nito ang integridad ng mga taong gobyerno na huwag mahirati sa pera. No. Kung ang ginawa kasi ni Marcoleta, nag-resign, 'di ba? Bago tinanggap yung pera. Pwede pa rin naman siyang kumandidato eh. Oh. Hindi nag-resign. Tinanggap yung pera. No, di yari tuloy ngayon. Anong gagawin natin? Sabihin man natin na hindi yan pera ng gobyerno, malinis ang inyong intention, but Duralex said lex. 'Di ba? Kailangan ninyong panagutan yan. Oo. Sagutin nyo, explain nyo rin sa korte na wala naman kami masamang balak doon. Bakit nyo hindi dinisclose? Bakit meron pa kayong agreement na hindi kayo i-identify? Sa akin, hindi ko ma-reconcile bakit ganun eh. Kung ako magdo-donate proud pa ako. No? Di sige, lagay nyo. Kung i-report yung pangalan ko, i-report nyo. Hindi naman yan ilalabas ng gobyerno eh. Oo. Hindi naman tayo mapapahiya diyan. 'Di ba? Maging compliant. Sabi niya, may tax daw 'yon, binayaran daw nila 'yon. Then labas ang proof. But again, yari ngayon doon si Marcoleta. Weak nga kasi si PBBM para sa kanila. Kaya, hindi niya akalain na babagsak siya sa kulungan. Correct. Mauna ka mabulok defensor kasi nagmamalinis ka lang pala ibang kaso nga lang. Diyan ka magkakautang na diyan nakakautang na loob si Marcoleta kaya di ba tatanggihan ang gustong ipagawa ni defensor. Correct. Kung di na sinabi naman niya yun eh. May utang na loob tayo. Tanging kahilingan nga lang nila. Diba? Huwag silang ipangalanan. Ang tanong, bukod po doon, ano pa kaya ang pwedeng hilingin? Diba? Parang walang alam yung anak niyang bunso. Ang mga anak talaga ang unang maapektuhan sa katarantaduhan ng magulang. Tama. Naawa ko sa bata eh. Kaya sabi ko, mabuti na lang mayaman to. Maraming way para libangin. Diba? Nakakaawa. Sabi ni Senator Lacson, shoot sa balde dahil sa kabubuhan galing sariling bibig ang ebidensya na nagpakulong sa kanila. Yeah, totoo yan. 18 malita nila. Taka nga si Gutesa. Yan ang katarantaduhang ginawa nito ni Mike Defensor. Financier ng panggugulo sa Senate sa Blue Ribbon investigation.